Ngayon, di daw sila mabubuhay kung walang jowa. Pakinggan natin ang napakagandang speech ng estudyanteng ito tungkol sa ugali ng mga kabataan noon at ngayon na siguradong makaka-relate ang iba. 13 taong gulang pababa, halos lahat marunong na. Tapos kapag nabuntis ng maaga, sa magulang ipapaalaga. Karamihan na kasi sa mga kabataan ngayon, menor de edad pa lang, ay buntis na. Tapos kawawa, siyempre mga magulang na naman. Kabataan noon, hanger, tsinelas at pamalo lang ang kinakatukutan. Kabataan ngayon, kung makasagot, wagas at makapaglayas, akala mo may kaya ng ipamalas. Kabataan ngayon, bukso ng damdamin ang laging pinapairal, pero walang oras sa pag-aaral. Pag-uwi ng bahay, diretso agad sa galaan. Tapos mas galit pa pag pinagsasabihan. Yan na talaga ang ugali ng ibang mga kabataan ngayon. Noon, tignan mo lang ang mga bata tatahimik na yan, pero ngayon, sila pa ang may ganang magalit kapag pinagsasabihan mo. Karamihan ngayon, wala ng dignidad, respeto at prinsipyo. Basta makasabay lang sa uso, walang pakialam kahit makasakit pa ng ibang tao. Tropa, barkada, yan na ang sinusunod nila. Yan na ang pinapakinggan nila. Ni hindi man lang naisip ang hirap na mga magulang, may taguyod lang ang kahirapan. Real talk talaga. Mga kabataan ngayon mas inuuna na ang mga barkada at mas mabait pa sila kapag sa mga barkada nila. Pero pagdating na sa mga magulang nila, wala na silang respeto. Sa bawat tingin nyo ang pera pambili ng kolorete at pampaganda. Sa bawat kupit nyo pang computer, sa tabing kalsada ay katumbas ng pawis, dugo at luha. Nagulot na hirap na tiniis, maibigay lang ng magandang kinabukasan ang nasabing kabataan. Nasubukan nyo na ba silang pagmasdan? Nasubukan nyo na bang tingnan ang kanilang palad? Tingnan kung gaano kakapal ang kanilang kalyo. Kakatrabaho, maibigay lang ang mga luho mo. Na halos igapang kanila sa kahirapan. Tapos ikaw, magpapagapang lang. Yung ibang mga kabataan ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang mga magulang, maigapang lang ang kanilang anak sa kahirapan, tapos ang mga anak naman ay magpapagapang lang. Iho, iha, naturingan tayong pag-asa ng bayan, pero ba't nagiging kabaliktaran? Bakit parang tayo pa yung nagiging problema sa lipunan? Oo, kabilang na rin ako sa bagong henerasyon na ito. Ngunit wala pa rin akong makitang sapat na dahilan. Kasi may sarili tayong kaisipan para ito'y maiwasan. Ika nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero teka lang! Baka kasi kayo'y natatamaan at sabihin nyo, masyado akong naglinis-linisan. Pasensya na. Nais ko lang naman maimulat sa inyong mga mata. Di naman kasi hamak na masayang mamuhay sa makaluma, ngunit simpleng sistema. Masarap talaga mamuhay noon na simple lang ang buhay, kaysa ngayon high-tech na ang lahat. Halos lahat na ng mga kabataan ngayon may cellphone na, hindi na nila nagagawa ang mga nagagawa ng mga kabataan noon. Na ngayon, malaki ang pinagkaiba dahil sa makabagong teknolohiya. Talagang nakakaantig at nakakagising ang mensahe ng estudyanteng ito. Ipinakita niya kung paano nagbago ang ugali ng kabataan noon at ngayon, kung paanong ang dating puno ng respeto, disiplina at dedikasyon ay unti-unting napapalitan ng pagiging kampante, masyadong nakatutok sa teknolohiya at minsan ay nakakalimot sa tunay na halaga ng buhay.